Inabot sa kanya ni Manang Selly ang tray ng pagkain at ihatid daw niya sa bisita ni Sir Russell. Nila sa silid na tinutuluyan nito. Bakit daw? Hindi ba? Hindi na ako dapat naghahatid ng pagkain sa mga guest? Kaibigan naman yun ni Sir. Wala namang gagawin yung masama sa'yo. May importante lang daw sasabihin. Sige na, dalhin mo na at nagugutom na yon. Pilit ito sa kanya at hawak niya na ang tray. Kaya wala na siyang nagawa, nakatingin lang si Faith at Mia sa kanila ni Manang Selly. Kinakabahan siya habang naglalakad sa hallway. Patungo sa silid nito, naisip niya ang pagkatitig nito sa kanya kanina sa lobby. Kung may kinalaman yun sa pagkakausap sa kanya ngayon, ay hindi niya matiyak. Pero sana naman ay wala itong kinalaman sa trabaho niya dahil lalo siyang hindi makakapag-aral kung matatanggal siya sa trabaho. Isang mahinang katok ang ginawa niya na agad namang bumukas ang pinto tila naghihintay talaga. Good afternoon, sir. Pinilit ni Hana na pasiglahin ng tinig sa kabila ng kabang nararamdaman. Come in, Miss Lauricio. Wika rin itong nakangiti. Napawi ang kaba niya sa pagtawag dito sa kanya in a business manner na tila ba profesional ang pakay nito. Nilapag niya ang tray sa maliit na mesang katabi ng sofa at tumayo doon habang nasa likod ang dalawa niyang kamay. Nakatayo naman ito sa tabi ng kama at nakasandal sa tukador habang matiim na nakatitig sa kanya. May sasabihin daw po kayo? Alinlangan ni Hanan tanong nang hindi ito nagsasalita. Tumuwid naman ito ng tayo at lumapit patungo sa gawin niya. Naalarma si Hana nang huminto ito sa harap niya at kinuhang burger pati na rin ng isa pang juice. Noon niya napansin na 2 basong nasa tray at bukod sa kanin at ulam ay may burger pang kasama. Sit down and eat. Hinila nitong upuang nasa ilalim ng mesa at umupo naman sa isa pang silya. Thank you po sir, pero hindi po kami allowed kumain kasama ang guest sa hotel. Magalang niyang sabi. Ang kaba ay muling umaahon sa kanya dahil sa pagkakalapit nilang dalawa. Ang panlalaking pabango nito'y dumadagdag sa atraksyon niya na naghahatid ng kilig ngunit pilit niyang pinaglalabanan. Hindi ni Hana ito personal na kilala at hindi niya alam ang dahilan ng pagpupunta sa kanya sa silid nito. Though she felt safe dahil hindi naman ito sinarang pinto at anumang oras ay pwede siyang lumabas. Please, Miss Lauricio, hindi ako sanay kumaing mag-isa na may babaeng nakatingin lang sa harap ko. That is why I requested to put extra burger and juice. Pasensya na po sir, bukod sa bawal po talaga yon, kumain na rin po kami sa kantin. Babalik na lang po ako pagtapos niyo na po kumain. Akma siyang tatalikod na mabilis nitong nahawakan ng braso niya at agad din namang binitawan na tila napaso. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga oras na yon. Hindi naman ito mapanganib sa tingin niya pero hindi tumitigil ang pagkabog ng dibdib niya. I'm sorry, wika ni Ezekiel na mabanahag ang pagkalito sa mukha ni Hana. I don't mean to scare you. It happened na narinig ko kanina na namumroblema ka sa pagpapa-enroll. Kaibigan ko naman ang boss mo, so don't be scared. I just want to offer you scholarship if you are interested. Kung hindi nito sinabing kaibigan nito ng boss niya, iisipin ni Hana na isa na naman itong indecent proposal na kalimitan niyang natatanggap. Noong nakaraan, isang politikong nag-offer sa kanya ng sustento kapalit ng pagsama niya sa mga lakad nito. In short, escort girl. At napipikon siya sa mga ganong offer dahil ni minsan hindi siya nagpakita ng motibo sa mga ito na kailangan niya ng pera o ano paman. But this one's different. Bukod sa malakas na atraksyon na dating ng lalaki, ito'y sincero siyang kinakausap. Bakit niyo naman po ako o-offera ng scholarship? Because you need it and it happens that we have a scholarship program in our company. Sa Maynila nga lang yun, but we can extend our help here if necessary. Kaswal na sagot nito. I'm Ezekiel by the way. You can check my profile with Russell. May-ari kami ng Albano Hotels at Albano Airlines. You can check our website and you can call our office if you want to check my legitimacy. So hindi lang ito basta mayaman, saad ni Hana sa sarili. Alam niyang kumpanyang binanggit nito dahil isa ito sa mga balak niyang applyan kapag nakapagtapos na siya. Ano pong requirements para makapag-apply ng scholarship? Bigla si Hanang nahiya sa kaharap dahil pinag-isipan niya ito ng masama. First, you need to sit down and finish the food. Second, smile to me when you talk to me. And third, huwag kang kabahan kapag kausap ako.
Hindi naman ako nangangain ng tao. Kapag nagawa mo yan, bukas na bukas din ay matatanggap mong pang-enroll mo. My staff will send you the voucher via email because you have to sign it. Wika nito habang nakasandal sa upuan at hindi pa sinisimula ng pagkain. Napilitan siya umupo sa katapat na upuan at ngumiti pero kinakabahan pa rin talaga siya. Hindi dahil sa natatakot, kundi dahil sa nakakatunaw na tingin ng lalaking ito sa kanya. Sir, baka tanggalin ako ni Sarasa sa trabahong ito ha? Isang malapad ng itim pinakawalan nito na halos malaglag ang puso ng dalaga. Bakit mabay ganitong kagwapong nilalang at kaharapan niya ngayon? Gwapo rin naman si Sir Russell niya pero hindi ganitong epekto sa kanya ng personal siyang interviewin dati. Don't worry, akong bahala sa'yo pag sinisante ka niya. Pabiro naman itong sabi, hinawakan na itong kutsara at saka nagsimulang kumain. Eat your burger dahil dyan nakasalalay ang scholarship mo. Natawa na rin si Hana sa sinabi nito at napilitan na rin kunin ang burger na nasa harap niya. How old are you by the way? Tanong ni Ezekiel sa kanya. 19 po. Third year college na po ako ngayong pasukan. HRM pong kurso ko. Hindi ni Hana hinintay na itanong ito sa kanya yon. Okay na sana ang scholarship mo kaya lang may problema pa pala. Wika ni Ezekiel na naiiling. Nagulat naman siya at napaawang mga labi nang hindi nito tinuloy ang sasabihin. Mapupurnada pa yata ang scholarship niya. Na-excite na siyang magpa-enroll bukas. Ano pong problema? Yung napakarami mong po. Maraming hindi pumapasa dahil dyan. Napahawak si Hana sa dibdib sabay ngiti dahil sa pagbibiro nito. Kayo sir ha, baka binablockmail niyo ako sa scholarship na yan? Napangiti rin ang kausap sa sinabi niya. Do I look old to you? I'm only 28, hindi mo ko kailangang pinupo. Kaibigan po kasi kayo ng boss ko. So, from now on, magkaibigan na rin tayo. Also stop calling me sir dahil hindi naman akong amo mo. Feeling ko tuloy ang tanda ko na. Sige po, Miss Lauricio. Banta nito dahil sa pagpo niya ulit. Sige, pag-ulit niya. Ano nga bang itatawag niya? Zeke? Call me Zeke. Utos nito na tila nabasang tanong sa isip niya. Wala na siyang masabi kaya tinuon na lang ang mga mata sa pagkain. Sino bang nag-prepare nito at double patty pang nilagay? Hindi tuloy niya maubos-ubos. Napakarami ding mustard sauce at ketchup na nagkalat na yata sa bibig niya. Si Ezekiel ay nakatitig sa kanya na tila naaaliw. It's alright to be messy when you eat hamburgers. Mas masarap kasi ang maraming sauce. Kinuha nitong tissue at pinunasan ng gilid ng labi niya. Oh heavens, pakikiligin ba siya lalo ng taong ito? Okay lang yun sir. Ay Zeke, kung mga kaibigan mo kasama mo. I thought magkaibigan na tayo. I mean, yung matagal mo nang kasama. Pagtatama niya. Ano nga palang pinunta mo dito? Wala naman sa Sir Russell ngayon. I have important matters to do tomorrow. Pero sa umaga yon, sasamahan kita magpa-enroll sa hapon. Sasamahan mo pa ako? Pwede namang ako na lang. Nakakahiya naman. Okay lang yon, wala naman akong gagawin sa hapon. Besides, wala akong ganung kalaking hawak ngayon. I still have to go to the bank. Okay, 2 taon ka pang mag-aaral pagkatapos ay sa Albaan Hotel or sa airlines ka magtatrabaho. Kahit alin sa dalawa, pwede ka ba roon? Sa totoo lang, isa yan sa mga kumpanyang pangarap kong pagtrabahuhan. Ang swerte ko pala dahil hindi na ako mahihirapang mag-apply. Then, consider yourself hired once you finish your studies. Kaso walang branch dito ng mga yon. Okay ba sa'yong malayo sa pamilya mo? Lola ko lang naman ang kasama ko sa bahay. Pwede ko na siyang dalhin para may kasama na rin ako doon kung sakali. How about your boyfriend? Wala akong boyfriend. Uminom na si Hana ng juice saka nagpaalam na rito. Matagal na siyang wala sa pwesto niya at nagtataka ng mga iyon kung bakit ang tagal niyang bumalik. Kung bakit kasi ang hirap kumain ng burger. Kapag ganito kagwapo ang kaharap mo. Babalik na ako sa pwesto ko, baka hinahanap nila ako. Salamat sa merienda at sa scholarship. Malaking tulong sa amin ng lola ko yon. You're welcome. Tumayo ito't pinunasan ng labis sa pinamulsa ang kamay. Habang palabas si Hana, nakasunod ito sa likuran niya. Hana, tawag ni Zeke na makalabas siya ng pinto. Lumingon siya tumitig sa binata. Don't accept any sweeteners for 2 years. Ipapalagay ko sa kontrata mo yan. Kumindat pa ito sa kanya bago tumalikod. Hay, liligawan mo ba ako pagkatapos kong mag-college? Tila kinikilig pa ni Hanang sabi habang kinakausap ang sarili. Hindi mapalis ang ngiti ni Hana habang naglalakad pabalik ng lobby ng hotel at hindi nakaligtas sa 2 kasamahan. Agad lumapit ang mga ito't nausisa. Ahem, bakit abot ang ngiti mo dyan? Naghatid ka lang naman ng pagkain. Nakatanghod na wika ni Faith habang nakaupo sila sa reception area.
Kinikilig ka no? Sino ba naman ang hindi kikiligin? Ang gwapo kaya niya. And guess what? Inalok niya ako na maging scholar ng company nila. Bukas daw ibibigay niya yung pera. Hindi niya nalang binanggit na sasama pa ito mismo sa eskwelahan niya. Totoo? Hindi nga. Bakit ka naman aalukin hindi naman kayo magkakilala? Tanong pa ng kaibigan. Hindi ba nandito siya kanina? Narinig niya yung mga pinagsasabi niyo. Ang lalakas kasi ng mga boses niyo. Aba, galit ka pa yata niyan. Kung hindi namin nilakasan, di wala kang offer na ganyan ngayon. Ang ganda mo talaga. Sabihin mo kaya mag-aaral din ako. Nainggit naming wika ni Faith. Vocational Computer Secretarial lang ang kinuha nitong kurso. Dahil kapos din sa perang pamilya nito. Pwede namang puntahan mo dun sa kwarto ni Sir Russell. Nakangiti niya sabi. Pinakain nga din niya ako ng burger. Ay, nakita ko na yata si Mr. Wright. Nangalumbaba si Hana na tila nagdi-daydreaming. Tinapik naman agad siya ni Mia. Hoy Hana, hinay-hinay ka dyan. Baka may asawa naman na yung tao. Sala naman ni Mia sa tila agad niya paghanga sa lalaki. Ay si ate, ang KJ. Wala siyang singsing no. Ang sabi pa niya sa kumpanya nila ako magtatrabaho pag nakapagtapos ako. Ganon? Iiwan mo na pala kami kapag nakagraduate ka? Hindi naman sa ganon. Kaya lang syempre, kailangan nating mapunta ng ibang lugar bukod dito sa Ilocos. Gusto ko nga rin makapunta sa ibang bansa eh. Di iiwan mo nga kami. Tumalikod na si Mia at hinarap ng bagong dating na magche-check-in. Napaka-busy na rin si Hana para mawala ang kilig sa isip niya bagamat hindi pa rin siya makapaniwala na makakapag-enroll siya bukas nang hindi na kailangang mangutang. Kahit ang pensyon ng lola niya hindi na rin magagalaw. Lumapit namang muli sa kanya si Faith at patuloy na nag-usisa. Sa tingin mo ba, sincere yung kaibigan ni Sir Russell? Baka mamaya may balak na masama sa'yo yan ha? Mukha namang mabait. Sabi nga niya pwede ko daw siyang itanong kay Sir Russell para malaman kung totoo ang mga sinasabi niya. O sige, basta mag-iingat ka ha. Huwag kang basta-basta sasama kung saan-saan. Oo naman, huwag kayong mag-alala. Nakukulitan na si Hana sa mga ito. Pero alam niyang kapakanan niya lang naman ang iniisip ng mga kaibigan. Naging abala na siya sa ibang gawain sa hotel at nakalimutan niyang saglit ang binata. Pagdating ng alas 5, nakita niya itong bumaba at naglakad-lakad sa gilid ng hotel hanggang sa makarating ito sa may dalampasigan. At dahil sa lamin ng pinto at dingding ng hotel ay malaya niya natatanaw ito. Lalong kumisig ang binata sa suot nitong khaki shorts at polo na nakabukas ang ilang botones sa dibdib. Hindi rin mawala sa isip niyang kulay brown na mga mata nito kaninang natitigan niya ang binata. Hoy Hana, ang puso mo. Siniko siya ni Mia na ikinagulat niya. Hindi niya napansing na pa ako ng tingin niya sa binata at lumipad na rin ang isip niya rito. Ang gwapo naman kasi talaga. Sulsul naman ang kaibigan. Hindi na siya sumagot dahil nakita niyang pabalik na ito sa hotel. Siniko rin niyang kaibigan at inusong lalaki na halos papasok na sa lobby. Nang magkatinginan sila ay ngumiti lang siya rito at ngumiti rin ang tipid ng binata. Sa gabi tinawagan ni Rasa si Ezekiel dahil sa nabalita nitong pag-aalok niya ng scholarship kay Hana. Malamang ay ang hotel attendant ang nagbanggit dito. Please bro, not Hana, okay? Bata pa yon at hindi sanay sa mga ganyang galawan. What are you talking about? Oh come on Ezekiel, kilala kita. Bihirang-bihira ka magkagusto sa babae. And since when you started looking for scholars, narinig ko lang na may problema yung tao sa i-offer my help. It's not a big deal, Ras. Alam mo may iba akong hinaharap na suliranin, hindi ba? That's why I want you to stay away from Hana. She's beautiful, alright? But she's also young and innocent. Has big dreams and ang dami mo nang sinabi, bro. Wala akong gagawing masama sa empleyado mo, okay? Good night. We can Ezekiel at enough ang cellphone. Alam niya nang gagalait ito ngayon sa pagbaba niya ng telepono dito. He smiled as he thought of Hana. Kaninang nasa labi siya ngumingit ito sa kanya, bagamat nahihiya pa rin. After all the years and complications that he had went through, Hana is his bit of fresh air. Ito ang nagbibigay ngayon ng kulay sa pagbisita niya sa Ilocos. Na alam niyang mapapadalas dahil kailangan niyang madalaw ang anak kapag ipinanganak nito ni Hailey. Alas 9 ng gabi nang maisipan ni Ezekiel na bumaba para maglakad-lakad mula sa dalampasigan. Naabutan ng liwanag ng mga ilaw na nakapalibot sa hotel. Paglabas niya ay naabutan niya si Hana at ang kasama nito na paalis pa lang. Hana, wait! Sigaw niya rito at kagad namang lumingon pati ng kasama nito. Ngayon pa lang kayo uuwi, it's late already. Kung sa Maynila maaga pang ganitong oras, dito hindi na Ezekiel. Tiyak. Madilim ng paligid dahil mangilang-ngilang lang ang building na madadaanan sa parting ito ng Ilocos at karamihan ay sarado na. May mga tinapos pa kasi ako, wala kasi ako bukas.
Wika ni Hana. Hi, I'm Ezekiel. Pakilala niya sa sarili sa kasama ng dalaga at nilahad niyang kamay na kagad naman itong tinanggap. Faith, pakilala naman ito sa sarili. Nice meeting you, sir. Ezekiel na lang. Tara, ihahatid ko kayo. Naku, hindi na. Magkalapit lang naman ang bahay namin. At kilala naman namin ang mga tricycle driver dito. Agad natanggi ni Hana. Kahit na kapag nakatsyempo kayo ng lasing, hindi kayo sasantuhin ng mga yon. Kukunin ko lang ang susi ng kotse. Tumalikod si Ezekiel agad bago pa ito makatanggi ang dalawa. Kinuha niyang black BMW sa parking lot ng hotel at tumapat sa kinaroroonan ng dalawa. Sa harap sumakay ang dalaga, tinuro nito kung saan ang daan patungo sa inuuwian nito. Do you usually go home this late? Tanong niya matapos ng mahabang katahimikan. Paminsan-minsan, lalo kapag pumapasok na ako sa school, kailangan ko kasing punuan ng oras na wala ako sa hotel. It's very dangerous sana, lalo sa panahon ngayon. Since you are now my scholar, you don't need to work anymore. Kaya ko namang pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kung ganito ka lagi uuwi, hindi naman ako umuwi na mag-isa. Lagi kami magkasama ni Faith o kaya minsan pati si Ate Mia. Hindi na si Ezekiel, umimik at ituloy na lang ang tingin nito sa daan. Si Ana hindi na rin nagsalita, nanunuot sa ilong niyang pabango nito. A manly scent that is dangerous and powerful. At ngayong tahimik lang ito sa pagmamaneho ay nagawa niyang pagmasdan ng kabuuan ng binata. Dahil matangkad at matipuno ang katawan ay tila sumikip sa loob ng kotse nang pumasok ito kanina. Mahabang pilik mata na lalo nagpapapungay sa mga mata at nagpahamon ng mukha nito. He also has prominent nose and thin lips. May mumunting balbas na inahit ngunit hindi naman talaga nilinis. Sadyang nag-iwan ng konti para makadagdag sa personalidad nito. Ang alon-alon nitong buhok ay paminsan-minsan nitong sinusuklay ng kamay. Bawat kilos yata ng lalaking ito'y mapang-akit sa kababaihan. Tila ito isang modelo sa mga sikat na magazine. Nakita ni Hana ni hindi ilang guest kaninang napapalingon sa gawin nito habang naghihintay ito sa lobby. And to her surprise, sa kanya ito nakatingin imbis na sa mga magaganda at sexing nandoon. Pakihinto na lang sa kaliwa, nagulat pa si Hana na magsalita si Faith mula sa likod. Hindi niya na malayang malapit na pala sila sa kanilang bahay. Unang madadaanan ng bahay nila Faith, mga 5 bahay pa bago naman ang bahay ng lola niya. O paano, magkita na lang tayo bukas sa hotel. Tinapik siya nito sa balikat saka bumaba. Thank you sa paghatid, Ezekiel. Nice meeting you again. Lumingon naman ang binata sa kaibigan saka ngumitit kumaway hanggang sa isara ni Faith ang pinto. Tinuro naman niya kung saan siya bababa pagkaandar nito ng sasakyan. Pagdating sa harap ng gate nila, agad itong bumaba at umikot sa gawin niya. Hinayaan naman niya itong pinagbuksan siya ng pinto. Salamat ulit. I'll see you tomorrow at 1 o'clock. Sa hotel na lang kita susunduin. Wika nito habang hinintay siya makapasok ng gate. Tumangon naman siya, tinintay na sana niyang makaalis na munang binata bago siya pumasok pero tinaboy na siya nito. Kapag nakapasok ka na sa bahay, saka ko alis, wika ni Ezekiel habang nakapamulsang kamay. Ang kanina pang kilig na naramdaman ni Hana hindi yata maubos-ubos dahil sa mga gestures nito na tulad ng ganito. At dito na po nagtatapos ang pangalawang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po't ingat po tayong lahat.